Hello guys, ang ituturo ko po ngayon ay kung paano gumawa ng ah, Gantt chart with Discord base po sa data na nandito sa screen with monthly basis. So ang una po pong gagawin is lagyan po natin ng number of days para po sa duration. So paano ba ito gagawin? Isasubtract ko lang po ito from finish to minus the start. At lalagyan ko po ito ng additional ah, number of days. So ang purpose po nitong nilalagyan ko siya ng additional na number of days dahil po sa pag-subtract po natin itong data na ito from finish to minus the start, mawawala po yung April 1. So kaya kailangan po nating dagdagan po ng 1 day. So ito naman ida-drag na lang natin ito. Yan. So erase natin itong hindi natin kailangan. So ito po yung number of days. Kasunod naman ito, lalagyan po natin dito ng timeline. So, start po siya ng April 1, matatapos po siya ng 2027. So, March 30. April to March 30. So, may 12 months po tayong duration. So, monthly basis po ito. Ang gagawin po natin is monthly basis. So, start tayo ng April 1. Yung kasunod nito, lalagyan po natin siya ng ito lang, mag-add yung 30 days. Kung nakuha na natin yan, i-drag na po natin yan dito hanggang March. March, April, May. So, sobra na po ito. And ngayon, iba-iba ang 2026 pa pala. Yan. So, automatic na rin siya nagbabago, di ba? Kasi dito po siya nagbase lahat. So, kukunin natin yung 2026. Type po natin dito. 2026. Then ito naman, year 2027. Lagyan po natin po ng border. Ayan. So next ang gagawin po natin is gagawa na po tayo ng Gantt chart. So paano po ba gagawin yung Gantt chart? So dito tayo mag-start. Conditional formatting po tayo. F then N start natin less than equal timeline. So mag-plus tayo ng 21 days para sa timeline. So next is finish greater than equal timeline. Plus parenthesis, lagyan natin ng 1
So, para saan po ba itong 1? Pag-input nito, lahat po ng nandito makikita natin is magkakaroon ng number 1. So, may purpose po yan. Explain ko lang mamaya. Yan. So, ito, para ma-drag natin ito dito, kailangan natin i-freeze itong mga nandito. So, i-freeze natin to. Yan. Since na-freeze na natin, i-drag na po natin to. Yan, di ba? So, next, since ito yung kailangan natin lahat, i-drag lang din natin ito para mabuo na siya. Ang bilis, di ba? Yan. Lahat ng walang value dito, although may formula sa kasama sa formula, pero walang nag-appear since ah, wala ring data na naka-input. So, yan. So, buo na po yung Gantt chart natin. So, lagyan na natin ito ng border. So, mayroon na siyang border. So, ang gusto naman natin is magkakulay. So, paano ba natin lagyan ito ng kulay? So, ang gusto ko, bawat data dito, halimbawa, preliminaries, formworks, reinforcement, plus increase concrete, iba-ibahin ko yung kulay. So, ito, dito lang tayo sa conditional formatting. New role. So, anong piliin natin dito? Ang pipiliin po natin dito is format only cells that contains. So, naalala nyo, di ba may 1. So, ang gagawin ko dito, equal to 1. So, ibig sabihin dyan, lahat ng may equal 1, yun po yung pipiliin niya na lalagyan po natin siya ng kulay. So, halimbawa, ito ang piliin natin na kulay. Pero yung number 1 na yan, mag-a-appear pa yan kasi nakikita naman natin, di ba, may kulay, color light green. So, ito yung number niya, oh. So, ibig sabihin, mag-a-appear pa rin yung number. Pero, lately, tatanggalin natin tong number para presentable po. Ayan, di ba? So, lahat po ng mayroong 1, mayroon po siyang kaakibat na kulay. So, sa mga bago lang po sa channel ko, sana po ay mag-like, mag-share, and huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po notified po kayo pag mayroon po akong uploaded na bago po na video. So, ito naman, same lang din ang gagawin natin. So, new role, this one. So, ibahin lang natin yung kulay. Yan. Next naman. So, paulit-ulit lang po ito. Yan. And lastly, yan.
ganito natin. Sige, try lang natin to. Hindi. So, complete na po yung Gantt chart natin. So, ano pong kasunod nating gagawin? Ang gagawin natin, papunta na po tayo doon sa S-curve. So, kailangan natin na lagyan ng lagyan natin to ng border na color. So, lagyan po natin ng projected monthly accomplishment. Next is projected cumulative accomplishment. Actual cumulative monthly accomplishment. Meron pala itong monthly. Then, lagyan po natin sa kung paano natin kunin yung cash flow natin po. Projected monthly cash flow. Then, siyempre, actual. Monthly cash flow. Lagyan din natin ng border ito. Yan. So, lahat ito, projected monthly accomplishment, lalagyan po natin siya ng data. So, hanap natin. So, paano pa natin kukunin ito sa monthly basis? Para po natin makuha ito, kailangan po natin ng mag-add ng additional dito. Yan. Dalawa yung idadagdag natin. Ang didagdag natin is percentage weight at saka factor. So, litan lang natin po ito. Mga lang siguro. Masyadong weight. So, paano ba yung kunin natin yung percentage weight po dito sa contract amount? Amount versus over the total. So, itong total na to, i-trace po natin to para po ma-drag ulit natin. Yan. So, percentage po natin. 21 lang. Yan. So, center. Tanggalin natin to kasi wala naman talaga yan. So, paano kukunin yung factor? So, ang factor po nito, percentage weight over sum. Ito po.
parentheses, yan. So, percentage natin. So, ito, pwede nang i-drag agad ito kasi hindi naman siya kailangan ng fix dito eh. So, automatic yan. Yan. So, check natin na kung tama ba na hindi naka-freeze. Oh, 'di ba? So, paano natin kunin itong ah, projected monthly accomplishment? I-move natin ng konti ito. Yan. So, para po makuha natin tong projected monthly accomplishment, ito, bali i-add natin ito. Then, i-times dito sa product ng factor natin. So, ito po. Formula po natin na gagamitin ay sum product. Yan. Then, ito naman, i-drag lang natin din ito. So, para mamaya isang diretsuhan lang tayo, i-drag lang din natin. So, lagyan din natin ng phrase sign. So, dollar sign. Para hindi gagalaw kasi gagalaw po 'yan pagka hindi siya naka-freeze. Yan. So, ipi-percentage lang po natin. Sorry. So, single lang siguro. Yan. Center. Oh, number 14. So, 11 lang. So, ito, i-drag lang po natin. So, makikita po natin na tama po siya kasi dito sa baba may average, may count, then sum. So, nag 100% po yung sum. So, ibig sabihin, itong kabuuan nito is 100%. So, yung 100% po nito is ito, itong amount na yan. So, going up tayo. Kukunin naman natin itong projected cumulative monthly accomplishment. So, ang cumulative natin, bali ang cumulative kasi is running total. Yan. Pagdating dito sa second line niya, iba. Bali, para running total siya, i-add lang natin ito. So, ito pwede nang i-drag. Yan, diba? 100%. So, katumbas lang din yan kanina. So, gagawa tayo ng actual cumulative monthly accomplishment. So, itong actual na to, mag-assumption lang po ako. So, lagyan ko ng 0.9 yan. So, 0.5. Divide natin ng 100 para mag-percentage siya. Oh, walang equal sign pala. Yan. So, dito, lagyan natin na assumption lang ito lahat ha. 4, 9.5. So, hindi natin masyadong ilayo. 19, 30, 43. Halimbawa, mabilis tayo sa actual natin na trabaho, taasan natin, 57, gawin na natin 70,
then 82, and 91, 98. So, pareha sila ng ah, time date, in date, I mean. So, 100. Ang projected monthly cash flow po, ito po yan. Tanggalin nga natin itong bold. Projected monthly cash flow. So, dito tayo kukuha sa cumulative ng projected also. So, this one. I-times po natin dito yan sa total amount. So, itong total amount, lagyan lang natin ng dollar sign para ma-drag lang din natin. Okay. Yan. So, ito po yung monthly natin na pumapasok po sa billing natin base sa projected cumulative monthly accomplishment. So, ang actual din, ganun lang din ang actual. Dito lang tayo kukuha sa actual cumulative. I-times din natin dito sa total amount din. Freeze natin. Ano bang number? 8 yata. So, yan. So, complete na po. Bali, ang next lang natin ditong gagawin is gagawa na po tayo ng S-curve. So, paggawa ng S-curve, ang kukunin nating data is itong projected cumulative monthly accomplishment at saka itong actual. So, i-highlight lang natin ito. Din dito tayo sa insert para po meron na kasi si Excel na direct lang, pero pwede po siyang gagawin nating manual. Pero bakit pa tayo magma-manual kung marunong naman tayong gumawa dito sa diretso lang na insert galing kay Excel. Tanggalin lang natin to, hindi natin kailangan. Then punta tayo sa format. Gawin natin siyang no fill. Then, di ba nakikita nyo may line yon? Tanggalin din natin. So, ito yan, grid line. Yan, wala na. So, ito, i-drag lang natin. Ito, ang color orange po, ito po yung actual. So, nakikita natin kanina, di ba? Tumaas siya, oh. From the month of October. So, bali, mabilis na siya. So, kaya dito rin siya nag-start na tumaas. Itong mga points na to, itatama natin to dito sa itong line na to. So, kung ang 100 ko, 100%, dito ko siya itatama, oh. So, ito lang ang matagal nito ay yung pagdadrag. Kasi, manually po itong gagawin. Yan. Baka may marunong po dyan na kung paano po yung mabilisan na hindi siya ima-manual. Pa-comment lang po dito sa YouTube channel ko. Then ito naman 0.5%. So hindi natin alam kung saan ang 0.5%. So kailangan malaman natin itong
height nito. So, paano natin makuha yung height? So, gagawa tayo dito ng from dito ha. Yan. Ito manual naman ito. Yan. 31. So 31 dito na tayo, diretso na natin. Over 100. Baliktad. 100 over 31. Yan. 3.23 daw yung height nito. So, para makuha po natin itong tama lang natin yan. So, yung first natin 3.23. So, paano ba natin kunin yung 0.5 sa kung itong kabuuan na ito ay 3.23. So, tatansahin lang natin yan. Yan. Ito manual lang ito, papakita ko lang sa inyo. Pero mayroon niyang paano din yung mabilisan lang. So ito, parang kuan lang din ito yung kanina dito sa running total. I-add lang natin itong dalawa. Yan. So, pwede na rin itong may drag. So, 100% din siya. So, 645 daw itong pangalawa. Pangatlo is 968. Yung full height niya ha. So, paano natin makuha itong 0.5 at saka 0.9? So, ang gagawin ko po dyan para mabilisan na talagang tamang-tama yon, ang gagawin ko lang is itama ko siya sa first layer dito mamaya. So, mag-add lang tayo dito, mag-insert tayo ng isa pang column. Yan. So, lagyan natin siya ng percentage din. Yan. Isama natin siya. So, saan ba yung unang line niya? Ito. Yan. So, hindi pa siya na-fix. Dito siya dapat sa baba. Kasi 0 siya. Sobra. Yan. Tingnan natin dito. So, ito yung 0.5 at saka 0.9. So, yung 0.5, ito po yung color orange. Then yung asul, ito po yung 0.9. So, ang gagawin ko lang po, para hindi makita itong isang na to, i-hide ko lang yan. Ayan. So, nakita nyo hindi siya tumatama, di ba? So, i-move backward ko pa siya. Pero hindi na siya dapat galawin pa natin kung saan yung first point niya. So, dito lang.
Yan. So, paano ba natin ma-check na tama 'tong points kung saan yung, line po natin? So, halimbawa, dito mo ma-double check, 0.9. So, 'di ba kanina ilan yun? 323. So, 323 ditong isang full height. So, since 0.9 lang siya tsaka 0.5, so nandito lang talaga siya, malapit lang siya sa, below line. Then saan ba yung medyo malapit-lapit? Tumama talaga sa line. Oh, ito, kulay blue. So, ano siya? 45:16. Ito, 45. So, actually, hindi pa pala siya naging 0-0 ha. Kasi 45:16 siya eh. Pero ang monthly accomplishment natin cumulative, 45 lang bali. So, mayroon pa siyang point. So, actually, medyo center na rin siya pag tingnan natin. Pero pag zoom in natin po yan, so medyo may discrepancy pa ng konti kung saan yung connecting lines. So, ito po, kumpleto na po siya. Lalagyan lang po natin to ng border. Yan. So, ito naman, pwedeng hindi natin din to ipakita. So, i-hide lang din natin ito kasi hindi naman talaga sa kailangan sa ah, pag-i-present natin. So, ang kailangan lang natin is itong contract amount, percentage rate. So, actually, pwede nang tanggalin natin itong percentage rate eh. So, start, finish, at saka duration. So, number of days po yan. So, ito na po, kumpleto na po yung S-curve natin. So, ang bilis, di ba? So, sana po ay nagustuhan niyo po ang video ko. Then, huwag niyo pong kalimutan sana na mag-like, mag-share, and the most important po is mag-subscribe. Thank you po and God bless.